Magandang gabi po. Kagigising ko lang po. Alam niyo naman po siguro ano na, sa BPO industry po ako nagtatrabaho. So, gabi po talaga ang trabaho ko. Magche-check po ako ng blood sugar. So ito FBS po ito. 12 hours po actually 11 hours po yung fasting ko kasi yung last meal ko was at 12 noon. Bago po ako natulog nung hapon, and then now it's 11 p.m. So 11 hours po na fasting. And then at the same time, after ko pong kumuha ng FBS, no, kukuha din po ako ng ketones. One of the comments that I saw dun po sa pinost ko about ketone measurement is i-compute din daw po kung ano po yung ratio nung ketones versus dun sa blood sugar. Unahin ko po muna yung blood sugar level. Ayan. So dyan po sa may Otay CGM, 90 po yung blood sugar level ko po. FBS, dito naman po sa Sinocare, it's 88. So halos parehong-pareho lang po sila. And then ang ketones, ayan, 1.6 ang ketones. So kukumpitin ko lang po ng mabilis yan, and then ipa-flash ko rin po dyan sa screen kung ano po yung ratio ng blood glucose ko po versus po dun sa ketones. So yung 88 divided by 18, that would equate to 4.88. Tapos yung 4.88 na yun, i-divide na po siya by 1.6, which is yung ketones. Sakto po yan, 3.05 po yung kalalabasan po niyan. So dun po sa optimal level na 3 to 6, pasok po siya. Para saan po ba itong ketones and the blood glucose relationship na measurement na ginagawa ko po? Nagbabas po kasi ako ng intake ng carbohydrates. So kung iisipin niyo po, ano na po yung magiging fuel ng katawan ko every time na mangangailangan po siya ng something to burn. Energy po yan eh. So ngayon, kailangan po mag-switch yung katawan ko to burning fats. Ito po yung appropriate measurement, yung ketones versus blood glucose, para malaman po natin kung successful po ba yung pag-switch ng katawan ko from burning carbohydrates before and now, nagbaburn na po siya ng fats. So yun lang po muna for now. More to come. See you guys in the next vlog. Bye-bye.